Ayan, basahin po natin tong Roma po, Roma 5 verse 6. Ayan, sa Tagalog po, sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Kaya't pasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya ay namatay at napako sa krus. Dahil kung hindi, wala po tayong kaligtasan. Ayan, mga gandang gabi hindi pala gabi na kundi araw. Magandang araw po sa inyo mga ka-hunters. Yan. Ito po yung 20 centavos na yan. Yan po, 20 centavos. Ito po ay may 1944 at saka 1945. Ito po nandito sa harap ko. Na may nakita rin po ako dito na 1937. Yan. Okay. Yan po yung sisilipin natin isa-isa. At meron pong rare. Napaka-rare po sa mga bariyang ito. Papakita ko po sa inyo mamaya mga ka-hunters. Okay? Subaybayan nyo lang po. Baka sakaling meron kayo at yun, may tabi nyo at hindi kayo kung gusto nyo ibenta, hindi naman kayo malugi yon. Okay? Sige, salamat po. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa mga araw na ito. Nawa inyo kaming ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. Yung mga nanunood, patuloy mo pong bigyan ng karunungan. Okay? Salamat po Panginoon. Yan, sige. Ito pong hawak ko na ito, kanina sinabi ko nga, close up natin ng konti. Ito po ay may taong 1945 at saka 1944. Baka sabihin nyo pag ganyan, baliktad, error o rotation error. Hindi po rotation error yan. Ganyan po talaga ang design ng mga lumang barya. Kagaya nito, kahit doon sa English series po, doon sa 1974, kung 72 na piso, ganyan po ang design nila yan. Ganyan, pag binaliktad, baliktad. Hindi kagaya nung pera ngayon, ito, sample ko, pag ginanyan nyo, parehas. Diba? Pag ganun, baliktad. Okay? Ayan po. So, tingnan po natin yung bago nga po pala ako magpatuloy. Ako po ay nagpapasalamat sa nagbigay ng bariyang ito. Ito po ay binigay lang po sa akin mga ka-hunters Ito mga bariyang ito. Nagpapasalamat po ako sa kanya kay Mr. Wong. Ayan, siguro iniipon niya to. Yun. Tapos salamat naman sa Panginoon at ipinagkaloob niya sa atin. Ayan po. Nakikita nyo po 1944 at 1945. Yan po makikita natin dyan. Ito po yung mint mark niya mga ka-hunters. Yan, letter D. Yan. Ibig sabihin po, ito po ay gawa o minted po sa Denver. Ayan. Pag makikita nyo yan, Denver po. So, titinan po natin yung kung saan gawa yan. 1944, Denver din siya. Baka may S. Who knows? Wala naman po. Parang puro Denver to galing. Ayan. Letter S. Pag letter S po kasi, mga ka-hunters, pag nakita nyo letter S, ibig sabihin, San Francisco po yan minted. Gawa sa San Francisco. Ayan. At ito po pala mga ka-hunters itong 1944 na to na 20 centavos ay gawa po sa silver. Silver po to, silver. Silver po to mga barya na to. Ayan. Letter D. Sabay chinik ko na to, letter B. Wala akong nakitang letter M dito. I think so. Ayan. So
So, masyadong marami to. Ewan ko kung ilang peraso to. Marami po to. So, ayan. Silipin po natin mga ka-hunters sa numista. Nang sa ganun magkaroon po tayo ng idea o kaalaman sa tungkol sa mga barya na hawak natin. Baka sakaling meron tayo nito. Ayan oh. So, medyo maganda-ganda pa yung condition niya oh. Ayan oh. 1944. Ano, madumi nga lang pero maganda pa po. Yan, marami pong salamat muli Mr. Wong sa pagbibigay ng mga baryang ito. Ayan, kung sakaling mapanood nyo po, thank you po. Yan, so silipin natin mga ka-hunters yung 20 centavos na to, kung ano nga ba yung, kasi may pinaka-rare po dito. Ayan, ito po. Kuhan po natin, zoom out. Yan, bakit madilim? Zoom out po natin. Wala na hanggang dito. Ay, sobrang pala, sobra. Mabagal na tong aking camera. Ayan. Ayan, mababasa po natin. Ito po ay yung panahon po, period, Commonwealth, 1935 to 1946. Ito po pala, may ginawa pa 1946. So, ang hawak ko 1944 at siya 45. Tsaka yung isa, 1937. Nag-iisang piraso lang po yun. Yun, itinabi ko na. At makikita po natin, ang composition po nito, sabi ko kanina, silver, 0.75%. At ang copper po ay 0.25 o 250. Yan, 750 I think grams to. Hindi ko lang alam kung ano yan. Basta ganyan po ang composition yan. Kumbaga sa kwan, 3/4 ng silver at 1/4 ng copper. Okay. Yan, ang bigat po niya ay 4 gram. Okay, next po tayo. I-scroll up natin para makita natin Series 1937 pala to. Sa akin 37. Yan, 20 centavos, Pilipinas. Coat of Arm of the Philippines. Yan po yung reverse nya. Yan. Ito po yan sinasabi ko kanina. Yan po yung letter D, 1944. Designer po Melisio Figueroa at Charles Barber. Sa age po to, ito po ay reeded, yung may gatla-gatla. Okay, ito po yung mint po niya. Matatagpuan natin sa 20 centavos na to. Ito po yung mga minted. Ito, sabi ko kanina, Denver po yung letter D. Pag M, Manila at S, San Francisco. Okay. So, makikita po natin mamaya. Ayan. Yung mint mark. Ayan po. Yung sa kanina. Tapos, yeah. Scroll up. Ayan, dito na po tayo. Yan, sa 1937 po, yan. Kita nyo po yung presyo mga ka-hunter. Sa 1937, pag nakakita po tayo ng mint mark na M or gawa dito po sa Manila o sa Pilipinas, yung uncirculated po, tingnan nyo po ang presyo, 5,600. At ang AU po, almost uncirculated is 3,600. So siguro hindi tayo maniniwala because kung naman lang to is sabi-sabi lang o sulat lang ni pagbibigay kaalaman lang ni numista. Pero siyempre kahit papaano po nagkakaroon tayo ng idea. Okay, yan, sa 1938 ang uncirculated ay 17 at saka 1941 yan, 26 ang uncirculated. Ito yung mga hawak ko, 1944 at 1945. Ayan po. Yan. So, sa 1944 po, yan, may nakalagay po dyan na S overstamp with D. So, yung gawa sa San Francisco po, ay napatungan ng Denmark o yung letter D na gawa sa Denmark.
Makikita nyo po doon D, tapos may parang S po. Tingnan nyo po kung gaano kakonti lang po o ilang percent pa frequency niya is 1.3%. Yan po. Ito marahil, ito napaka-rare po nito ito. Ito, napaka-rare po niyan. Yan kwan po na to. Yang 1944D/S. S overstamp with D. Yan. Mas mahal pa yan doon sa 1937. Okay? Ayan po mga ka-hunters. Sana makakapagbigay ako ng konting impormasyon po sa inyo patungkol sa bariyang ito. Ito 20 centavos. Baka sakaling meron kayong hawak na hindi naman kayo, ayun, sana hindi naman kayo maibenta ng ganun-ganun na lang. Kung may account kayo o sa online po, pwede nyo ibenta yan. Presyuhan nyo po sa mga sa eBay po. Kaya lang sa eBay po kailangan ng account po para makapag-post po kayo ng mga barya doon. Okay? Yan po mga ka-hunters. Maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. God bless you po at ingatan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ingatan ang ating mga hanap buhay. Okay po. Bye-bye po.